Sa isang iglap, ipinagkait sa kanya ang lahat. Ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay at ang kaisa-isang kaibigan na pinagkatiwalaan niya. Habang sila'y nagpapakasasa sa karangyaan, si Sandy at ang kanyang 6 na anak ay itinapon sa gitna ng bagyo sa isang tahanang gawa sa basahan at yero. Sa paghampas ng malamig na ulan sa kanyang mukha, isang pangako ang isinumpa niya sa kanyang sarili. Mula sa putik na ito, muli akong aahon. Paano niya babawiin ang dignidad na inagaw sa kanya? Ang laban ay ngayon palang nagsisimula. I-check mo ang background niya. Bawat detalye, hindi ako naniniwala sa coincidence. Ang boses na yon, malamig pa sa hanging dala ng bagyo, ay nagpatigil sa pag-ikot ng sandok sa aking kamay. Nakatayo ako sa harap ng malaking kaldero ng lugaw. Kinakayod ang mga huling butil ng kanin na dumidikit sa ilalim. Ito na ang panghuling sandok, ang natitirang pag-asa para sa 3 bata pang nakapila, mga matang nakatitig sa bawat galaw ko. Sa likod ko, sa labas lamang ng sira-sirang bintana ng eskwelahang nagsisilbi naming silungan, isang lalaking nakabarong na plansado at sapatos na kumikinang sa kabila ng putik ang nakatalikod. Hawak ang teleponong nagdidikta ng aking kapalaran. Hindi ko kailangang marinig ang pangalan ko para malaman na ako ang pinag-uusapan. Sa lugar na ito, kung saan lahat kami ay nawalan, ako lang ang may 6 na bibig na kailangang pakainin, 6 na katawang kailangang protektahan. Ang init mula sa kaldero ay tila hindi na sapat para painitin ang nanginginig kong mga kamay. Sa isang buwan na halos puro lugaw at dasal ang aming kinakain, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng gutom. Isang gutom sa dignidad. Ibinaba niya ang telepono at dahan-dahang humarap. Ang kanyang mukha ay pamilyar sa mga poster ng donasyon, ngunit mas matalim sa personal, mas walang emosyon. Naglakad siya papasok at ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng katahimikan. Bawat hakbang niya palapit sa akin ay parang isang dagundong sa sahig na semento. Huminto siya sa harap ko. Ang kanyang anino ay sapat na para takpan hindi lang ako, kundi pati na rin ang kaldero ng lugaw. "Ikaw si Liza Sandra Alonso?" tanong niya. Ang boses ay pareho, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-inspeksyon na para bang isa akong gusaling kailangan niyang suriin kung matibay pa ba o dapat nang gibain. Hindi ako sumagot agad. Inabot ko ang mangkok sa batang nasa unahan ng pila. Ngumiti ako sa bata, isang nangiting pinilit kong buuin mula sa mga piraso ng aking pagkatao na hindi pa nadudurog. Nang humarap akong muli sa kanya, ang nangiti ay wala na. "Nandito ka para sa relief goods o para sa interview?" Sagot kong tanong. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang tanging reaksyon niya. Mukhang hindi siya sanay na sinasagot ng pabalang. Inilabas niya ang kanyang pitaka, isang makapal na piraso ng katad na tila hindi pa nakakakita ng barya sa buong buhay nito. "Hindi ako naparito para makipagtalo," anya. At sa mga salitang iyon, isang batang babae ang humila sa laylayan ng aking damit. Si Sinag, ang pangatlo sa aking mga anak, na may mga matang pinakamapansinin sa lahat. Tumingala siya sa lalaki, ikiniling ang ulo, at nagsalita sa paraang tanging isang inosenteng bata ang makakagawa. "Tito, kamukha mo si Alon." Ang katahimikan sa loob ng evacuation center ay biglang nabasag ng mga hagikgikan. "Naku, batang ito, kung ano-ano ang nakikita," sabi ng isang ali. Ngunit hindi tumawa ang lalaki. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malamig, ay biglang nagkaroon ng apoy. Tumingin siya mula kay Sinag, patungo kay Alon, na karga-karga ng panganay kong si Hiraya sa isang sulok. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga, ang paraan ng paghigpit ng kanyang kamao. Hindi iyon gulat. Iyon ay kumpirmasyon ng isang hinalang matagal na niyang dala. Isang kuryente ang gumapang sa aking batok. Ang lalaking ito,
Ang estrangherong may kapangyarihang mag-imbestiga sa buhay ko ay hindi na isang estranghero. Siya ang multo ng nakaraan na pilit kong tinatakasan. Magkano? Bigla niyang tanong. Ibinabalik ang atensyon sa akin. Ang kanyang boses ay mas mababa, mas apurado. Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan mo para sa mga bata. Ang alok ay parang isang sampal. Sa harap ng lahat ng taong nakarinig sa sinabi ng anak ko, ang alok niya ng pera ay hindi natulong. Isa na itong pag-amin ng kasalanan na sinusubukan niyang bayaran. Isa itong insulto. Ang kailangan namin ay bubong, hindi limos. Sabi ko, ang bawat salita ay may bigat ng 5 taong pagtitiis. At ang kailangan ko ay tigilan mo na kami. Tumalikod ako, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Binuhat ko ang walang laman na kaldero at sa bawat hakbang palayo sa kanya, naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa likod ko. Hindi ito ang titig ng isang tagapagligtas. Ito ang titig ng isang taong nakahanap ng isang problema na hindi niya kayang ayusin gamit ang pera. Nang gabing iyon, habang ang 6 kong anak ay natutulog ng magkakatabi sa isang banig, dinig ko ang mga bulungan. Ang pangalan niya, Michael Santillan, ay paulit-ulit na binabanggit. At sa bawat pagbanggit, isang tanong ang umuulit sa isip ko. Isang tanong na matagal ko nang ibinaon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ang anino mo pa ang nagbalik para magdala ng mas malakas na unos? Habang pinagmamasdan ko ang mga mukha ng aking mga anghel, hinawakan ko ang telepono ng isang kapitbahay na pinahiram sa akin. May isang numero lang akong kailangang tawagan, ang abogado ng simbahan na tumulong sa akin noon. Pero bago ko pa man ma-dial, isang text ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Isang pangungusap lang. Huwag mong isipin na matatakasan mo ito. Mag-usap tayo. Ang kamay ko ay nagsimulang manginig. Tinawagan niya ang kanyang abogado kanina. Ngayon, ako naman ang kailangang tumawag sa akin. Dahil ang bagyong dala niya ay hindi na tungkol sa hangin at ulan. Tungkol na ito sa dugo. Kinabukasan, ang mensahe sa telepono ay naging isang tunay na presensya. Isang puting van, mas malinis pa sa pinakabagong damit ng kahit sino sa amin, ang huminto sa putikang daan sa tapat ng eskwelahan. Bumaba ang isang babaeng nakauniporme. Maingat ang bawat hakbang para hindi madumihan ang kanyang sapatos. Siya ang assistant ni Kil Santillan at dala niya ang bersyon nito ng tulong. Mga karton na may tatak ng mga dayuhang salita. Sa loob ng mga kahon, may mga bagay na tila galing sa ibang mundo. Gatas na nasa lata, hindi yung tinitimpla mula sa sachet. Mga bitamina na hugis hayop. Mga laruang de baterya na kumikislap at may sariling musika. Pinanood ng mga anak ko ang paglalatag ng mga ito sa aming banig. Ang kanilang mga mata ay bilog sa pagkamangha. Ngunit walang sino mang nangahas na humawak. Para silang mga ibon na nakakita ng gintong hawla. Maganda, ngunit hindi para sa kanila. Habang tinitingnan ko ang mga mamahaling gatas, isang alaala ang sumundot sa aking puso. Ang mga gabing umiinom lang ako ng tubig para may maihalo sa lugaw ng mga bata kinabukasan. Tumingin ako sa mga laruan at nakita ko ang mga kamay ni Hiraya. Kalyo na sa edad na 7 dahil sa pagtulong sa pag-igib at paglalaba. Ang tulong na ito ay hindi tulong. Isa itong salamin na ipinapakita kung gaano kami kaaba-aba. Isa-isa kong isinara ang mga kahon. Tinawag ko ang assistant na nag-aabang sa labas. Pakisabi sa boss mo, nagpapasalamat ako. Mahinahon kong sabi, habang itinutulak pabalik sa kanya ang mga karton. Pero sanay kaming maghati-hati sa kung anong mayroon para sa lahat. Hindi namin ito kailangan. Bago pa siya makasagot, isinuksok ko sa kanyang kamay ang isang maliit na piraso ng papel kung saan isinulat ko ang mga salitang yon.
Isang malamig na pader ang itinayo ko sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa dignidad. Ang pagkalito sa mukha ng babae ay sapat ng sagot. Umalis ang van, dala ang mga handog na tinanggihan, at naiwan ang alikabok ng pagsuway. Hindi nagtagal, ang alikabok na yon ay sinundan ng isang bagyo. Si Kiel Santillan mismo ang dumating, at sa pagkakataong ito, wala na ang pagkukunwaring kalmado sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa inis. Hinarang niya ang daan ko habang nagbubuhat ako ng isang timba ng tubig. Hindi ko maintindihan. Simula niya, ang boses ay nanggigigil. Ibinibigay ko na ang lahat ng kailangan ninyo, pero tinatanggihan mo. Ano bang gusto mo? Hindi pa ba sapat iyan? Ibinaba ko ang timba. Ang bigat nito ay wala kumpara sa bigat na naramdaman ko sa kanyang mga salita. Tumingin ako sa kanya, diresto sa mga mata, at sa unang pagkakataon, hinayaan kong kumawala ang pait na matagal ko nang kinikimkim. Sapat? Halos pabulong kong ulit. 5 taon, Kel. 5 taon kong pinalaki ang mga anak ko ng mag-isa. 5 taon akong natutulog na iniisip kung may kakainin ba kami kinabukasan. 5 taon na ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng ulan sa yero at ang mga panalangin ko. At ngayon, darating ka na parang isang hari, maghahagis ng ilang lata ng gatas at mga laruan, at inaasahan mong magpapasalamat ako. Humakbang ako palapit, at sa bawat salita, nararamdaman ko ang pag-atras niya. Hindi mo mabibili ang mga taon na wala ka. Hindi mo mabibili ang mga gabing mag-isa kung pinatahan ang 6 na batang sabay-sabay na umiiyak. Huwag mong isipin na mabibili mo ang karapatan mo bilang ama sa isang araw lang. Natigilan siya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na hindi ko mawari. Gulat, marahil o kahihiyan. Sa kanyang pagkatahimik, ang mga mata niya ay napadako sa likuran ko, sa loob ng aming munting espasyo. Doon, sa banig kung saan natutulog ang bunso kong si Yumi, may isang maliit na butas sa bubong na walang tigil ang pagtulo. Si Bituin, ang isa sa aking kambal, ay maingat na inilalagay ang isang maliit na piraso ng plastik sa ibabaw ng kanyang natutulog na kapatid para hindi ito mabasa. Isang munting akto ng pagmamahal na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng laman ng kanyang van. Nakita ko ang paglunok niya, ang pag-iwas niya ng tingin. Ang lalaking sanay na lahat ay may presyo, ay ngayon lang nakakita ng isang bagay na hindi mabibili. Wala na siyang sinabi. Tumalikod siya at naglakad paalis. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay lumulubog na ngayon. Sa putik na kanina lang ay pilit niyang iniiwasan. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ilang sandali matapos siyang mawala sa paningin, isang opisyal ng barangay ang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. "Sandy," tawag niya sa akin. "Pwede ka bang makausap saglit? May nagrereklamo kasi. Nawawala daw ang ilang sako ng bigas sa donasyon." Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Tumingin ako sa mga taong nakapaligid at ang kanilang mga tingin ay nag-iba na. Wala na ang awa. Napalitan na ito ng pagdududa. Ang akusasyon ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay mabilis na kumalat at tilamon ang buong komunidad. Hindi na ito isang simpleng tanong mula sa isang opisyal. Naging isa itong sirko at ako ang hayop na itinatanghal sa gitna. Ang nanguna sa lahat ay si Aling Puring, isang babaeng may bibig na mas matalas pa sa sirang yero. "Nakita niyo na." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat. Nagkunwari pang tinanggihan yung mga padala kanina. Pakitang tao lang pala yon. Ang totoo, naibenta na niya yung mga sako ng bigas kaya ayaw na niyang tumanggap pa.
Ang kanyang mga salita ay lason na mabilis kumapit sa isipan ng mga taong gutom at pagod. Ang mga kapitbahay na dati ngumingiti sa akin ay ngayon nakatingin ng may pagkasuklam. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw, magnanakaw, walang hiya. Ang bawat salita ay isang batong bumabato sa aking pagkatao. Isang pekeng resibo ang ipinakita, isang maruming piraso ng papel na may pangalan ko, isinulat ng padaskol-daskol, at isang halagang hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Isang kasinungalingan na naging katotohanan sa mata ng marami. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumaba si Kil Santillan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pressure mula sa sitwasyon. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na para bang siya ang hukom na maglalabas ng pinal na hatol. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa akin, sa resibo, at sa galit na mga mukha sa paligid. Ito na yon, sabi ko sa sarili ko. Siya ang tanging nakakaalam ng totoo. Siya ang nakakaalam na tinanggihan ko ang kanyang tulong. Umaasa ako. Isang maliit, desperadong bahagi ng aking puso, ang umasa na ipagtatanggol niya ako. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bigat. Tumingin siya sa akin na parang isang problemang kailangan niyang lutasin, hindi isang taong nangangailangan ng tulong. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang tanong na pumatay sa huling piraso ng aking pag-asa. Sabihin mo ang totoo. Sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig sa ingay, ngunit para sa akin, ito'y isang kulog. May kinalaman ka ba dito? Sa tanong na yon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ang sigaw ng mga tao ang sumugat sa akin, kundi ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, naunawaan ko. Para sa kanya, ako ay isang transaksyon pa rin, isang panganib sa kanyang pangalan na kailangang kalkulahin. Hindi ako umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa aking katawan. Naging bato ang kanyang mukha. Isang maskara ng pagtitiis. Hindi ako sumagot sa kanya. Sa halip tumingin ako sa isang matandang babae sa gilid, isa sa mga pinakamaingay na sumisigaw ng magnanakaw. Dahan-dahan, kinuha ko mula sa aking bulsa ang huling piraso ng tinapay na itinabi ko sana para sa aking hapunan. Inabot ko ito sa kanya. Natigilan ang matanda. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos, tumalikod ako sa kanilang lahat. Tinawag ko ang aking mga anak. Hiraya, Bituin, Sinag, Amihan, Alon. Yumi, halikayo na. Isa-isa silang lumapit. Ang kanilang maliliit na kamay ay humawak sa aking damit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Binuhat ko si Yumi. Nagsimula kaming maglakad palayo sa eskwelahan. Ang lugar na nagsilbi naming kanlungan na ngayon naging aming korte. Walang lingon-likod. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi dahil sa putik, kundi dahil sa bigat ng pagtalikod ng buong mundo. Kasabay ng aming pag-alis, nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi ambon, kundi isang malakas na buhos na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi, ngunit pati na rin ang aming mga alaala. Ang malamig na tubig ay gumuhit sa nginguhoy sa aming mga mukha. Humahalo sa mga luhang hindi ko na kailangang pakawalan. Habang kami ay nasa gitna ng daan, basang-basa, nanginginig, at walang patutunguhan, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng ulan. Isang pag-ubo, malakas at sunod-sunod. Galing ito kay Hiraya, ang aking panganay. Napilit tinatakpan ng kanyang bibig para hindi ako mag-alala. Ngunit huli na. Sa tunog ng kanyang pag-ubo, naramdaman ko ang isang bagong klase ng takot. Isang takot na mas malala kaysa sa gutom. Mas malala kaysa sa panghuhusga. Ito ang takot ng isang ina na baka hindi na niya kayang protektahan ang kanyang mga anak
mula sa bagyong mas malupit kaysa sa kalikasan. Ang bawat hakbang sa putik ay isang pakikipaglaban. Ang bigat ni Yumi sa aking mga braso, ang panginginig ng maliliit na kamay na nakakapit sa aking damit, at ang tunog ng pag-ubo ni Hiraya na tila sinasabay sa bawat patak ng ulan. Lahat ay humahatak sa akin pababa. Ngunit ang isang ina ay hindi maaring lumubog habang ang kanyang mga anak ay nakakapit sa kanya. May isang bahay sa dulo ng susunod na barangay, isang munting kubo na nakatayo sa kabila ng maraming bagyo, na parang isang matandang hindi matinag. Ang bahay ni Aling Belen, ang hilot na tumulong sa akin nung isinilang ko ang kambal na sina Bituin at Sinag. Siya ang aking huling pag-asa. Nang buksan niya ang pinto, ang kanyang mukha ay puno ng gulat, na agad na palitan ng pagkaalarma nang makita niya ang aming kalagayan. "Diyos ko, mga bata!" Anya. Ang kanyang magaspang na boses ay tila isang mainit na kumot sa lamig. Hindi na siya nagtanong. Hinila niya kami papasok. Sa init ng kanyang tahanan na amoy pinakuluang dahon ng bayabas at lumang kahoy. Sa loob, sa sahig na kawayan, isa-isa kong ibinaba ang aking mga anak. Hinubad ni Aling Belen ang kanilang mga basang damit at binalot sila sa mga makakapal na tuwalya. Habang pinupunasan ko ang buhok ni Hiraya, naramdaman ko ito, ang init. Isang init na hindi normal, isang init na nangangati sa aking palad. Sunog sa lagnat ang aking panganay. "Aling Belen, mataas ang lagnat niya." Sabi ko. Ang boses ko ay nagsimulang manginig sa unang pagkakataon. Agad siyang kumilos. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Habang pinupunasan niya ang noo at mga singit ni Hiraya, ang pag-ubo nito ay naging mas mahina, mas hirap. Bawat paghinga niya ay may kasamang tunog, isang siit na tumatarok sa aking dibdib. Ang ibang mga bata, na ngayoy nakasuot na ng mga lumang damit na pinahiram ni Aling Belen, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Hiraya, puno ng takot na hindi pa nila dapat nararamdaman sa kanilang edad. Si Alon, ang pinakatahimik sa kanila, ay dahan-dahang kinuha ang sarili niyang manipis na kumot at maingat na ipinatong sa ibabaw ng kanyang ate, kahit na siya mismo ay nanginginig pa sa ginaw. Habang pinagmamasdan ko sila, isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, isang sumbat sa aking sarili. Tama ba ang ginawa ko? Ipinaglaban ko ang aking dignidad. Pero ano ang halaga nito kung ang kapalit ay ang kalusugan ng aking anak? Sana pala kinuha ko na lang ang pera. Sana pala nilunok ko na lang ang aking pride. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang mamahaling sasakyan, nakaupo si Kil Santillan. Ang mga patak ng ulan ay dumudula sa kanyang bintana, ngunit hindi nito kayang hugasan ang imahe sa kanyang isipan. Ang mukha kong walang emosyon, ang pag-alis namin sa gitna ng ulan. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinubukang tawagan ang numerong ibinigay ng kanyang assistant. Ngunit walang sumasagot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may isang bagay siyang hindi makontrol. Isang pagkakamaling hindi kayang itama ng kahit anong halaga. Pabalik sa kubo ni Aling Belen, ang gabi ay lumalalim. Ang lagnat ni Hiraya ay hindi bumababa. Ang mga dahon ng sambong na idinikdik ni Aling Belen sa kanyang noo ay tila walang epekto. Pinakinggan ng matanda ang paghinga ng bata. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa pulso nito. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang hatol. "Sandy," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "Hindi ito ordinaryong lagnat. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na." Ang mga salitang yon ay parang isang malaking alon na humampas sa akin, nag-iwan sa akin na walang hangin at walang lakas. Ospital, isang lugar na nangangailangan ng pera,
ang bagay na ipinagkait sa akin ng tadhana at ang bagay na buong tapang kong tinanggihan kanina. Ang salitang ospital ay isang pader na biglang lumitaw sa aking harapan. Isang pader na gawa sa pera. Isang bagay na wala ako ni isang piraso. Ang aking mga kamay ay nagsimulang maghalongkat sa aking maliit na supot. Sa aking mga bulsa, umaasang may mahahanap na kahit isang gusot na papel de 20. Ngunit wala. Ang laman lang nito ay ang dignidad na ipinaglaban ko kanina. Isang bagay na hindi kayang pambayad sa gamot. Nakita ni Aling Belen ang desperasyon sa aking mga mata. Walang imik. Pumasok siya sa kanyang munting silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na lata ng biskwit. Ngunit hindi biskwit ang laman. Dahan-dahan niyang ibinuhos sa kanyang palad ang lahat ng laman nito. Mga tupi-tuping pera, mga baryang matagal na inipon. Ito ang kanyang buong kayamanan. Sandy, kunin mo na to. Sabi niya, iniaabot sa akin ang pera. Hindi ito malaki, pero sana makatulong para makapagsimula kayo doon. Tumingin ako sa pera, pagkatapos sa isa kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang pagtanggap nito ay parang pagtanggap ng isang piraso ng kanyang buhay. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ito. Ibabalik ko po, Aling Belen. Halos pabulong kong sabi, pangako. Huwag mo nang isipin yon, sagot niya. Ang isipin mo ay ang anak mo. Ang paglalakbay patungo sa ospital ng bayan ay isang bangungot. Bawat ubo ni Hiraya sa loob ng umuugang tricycle ay parang isang suntok sa aking dibdib. Ang malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng tolda ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ng aking anak. Yakap-yakap ko siya. Sinusubukang ibigay ang lahat ng init mula sa aking katawan, habang paulit-ulit na nagdarasal sa hangin. Pagdating sa ospital, isang bagong kalaban ang sumalubong sa amin. Ang malamig na pader ng burokrasya. Isang nurse na pagod na ang muka ang humarap sa amin sa counter. Kailangan po ng down payment bago namin siya ma-admit. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa naghihirap kong anak. Standard procedure po. Inilatag ko sa counter ang lahat ng perang bigay ni Aling Belen. Binilang ito ng nurse, bawat piraso. Pagkatapos, umiling siya. Kulang po ito, ma'am. Hindi pa aabot sa kalahati. Parang awanan yun na, miss. Pagmamakaawa ko, ang pride na ipinaglaban ko kanina ay tuluyan ng naglaho. Kailangan lang po siyang makita ng doktor. Critical po ang anak ko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Marami pong critical dito, ma'am. Kailangan niyong sumunod sa patakaran. Habang ako'y nakikipaglaban sa pader na yon, sa ibang lugar, si Kil Santillan ay nagsisimula ng gibain ang sarili niyang mga pader. Hindi siya mapakali. Ang imahe ng pag-ubo ni Hiraya ay bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang operations manager sa probinsya. Tony, sabi niya, ang boses ay matigas. May nag-frame up sa isang babae sa evacuation center. Pangalan niya Lysandra Alonzo. Alamin mo kung sino ang nasa likod nito. May hinala ako kay Cora Ladrillo. I-trace mo lahat ng koneksyon niya. I want answers, now. Sa ospital, sa gitna ng aking pagmamakaawa, isang doktor na may mabuting puso ang napadaan. Nakita niya ang kalagayan ni Hiraya at agad itong ipinasok sa emergency room, ngunit ang ginhawa ay panandalian. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Malala po ang pneumonia niya, paliwanag niya. Her oxygen level is dangerously low. Kailangan po natin siyang salinan ng dugo para lumakas, pero may problema tayo. Ano po yun, Doc? Tanong ko. Ang puso ko'y kumakabog. May rare na blood type po ang anak ninyo, sabi ng doktor. Negative ang RH factor niya. Hindi basta-basta ang supply natin nito. We need to check our donor database. Pumasok ang doktor sa kanyang opisina para tingnan ang listahan sa computer. Tumingin ako kay Hiraya sa loob ng salamin. Nakakabit sa kanya ang oxygen
Ang kanyang munting dibdib ay hirap na tumataas baba. Naramdaman ko ang sukdulang kawalan ng kapangyarihan. Wala akong pera. Wala akong tamang dugo. Ano pa ang silbi ko bilang isang ina? Ilang sandali pa. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay hindi na lang seryoso. Puno na ito ng matinding pagtataka. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa papel na hawak niya. Ginang Alonso? Dahan-dahan niyang sabi. May isa lang kaming record ng donor na may kaparehong rare blood type sa buong probinsya mula sa isang corporate blood drive na ginanap 5 taon na ang nakalipas. Huminto siya na para bang hindi niya siguradong dapat bang sabihin ang susunod. Ang pangalan na nakalista ay Michael Santillan. Ang pangalang Michael Santillan ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na pasilyo ng ospital. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan ay biglang naglaho at napakapit ako sa pader para hindi matumba. Nagkakamali po kayo, Doc. Hirap kong sabi. Ang aking boses ay isang basag na bulong. Imposible po iyan. Baka ibang Santillan. Umiling ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Isa lang po ang record, Ginang Alonso. Ang data ay hindi nagsisinungaling. Ang buhay po ng anak ninyo ang nakasalalay dito. Kailangan nating makuha ang permiso niya para sa blood transfusion. Permiso. Isang salita na nangangahulugang kailangan kong tawagan ang lalaking pilit kong tinatakasan. Ang lalaking sumira sa aking dignidad, ang lalaking nagduda sa aking pagkatao. Ngayon, kailangan kong lunukin ang lahat ng natitirang pride sa aking katawan at hingin hindi lang ang kanyang tulong, kundi ang kanyang dugo. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang telepono ng doktor. Isang numero lang ang nasa isip ko, ang numerong nag-iwan ng text sa akin. Sa bawat pagring, nararamdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. What is it now? Sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya, walang pasensya at puno ng awtoridad. Hindi ako nakapagsalita agad. Huminga ako ng malalim. Pinipiga ang bawat salita mula sa aking lalamunan. Nasa ospital kami, sabi ko. Ang boses ko ay tuyo at walang buhay. Si Hiraya, kailangan niya ng dugo. Isang sandali ng katahimikan, narinig ko ang pagbabago sa kanyang paghinga. Hindi na ito inis, kundi isang biglaang pag-igting. Anong ospital? Tanong niya. Ang boses ay matigas at direkta. Pagkatapos kong ibigay ang direksyon, ang tawag ay natapos. Naiwan akong nakatayo doon. Pakiramdam ko'y mas hubad pa kaysa noong basang-basa ako sa ulan. Hindi nagtagal. Isang anino ang tumakip sa liwanag sa dulo ng pasilyo. Dumating si Kil Santillan. Hindi nagusot ang damit, kundi plansado at malinis na ulit, na para bang ang gulo kanina ay isang masamang panaginip lang. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng lugar hanggang sa huminto ito sa akin. Naglakad siya palapit, hindi nagsasalita. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa salamin ng emergency room kung saan nakahiga si Hiraya. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha habang tinititigan niya ang munting katawan na nakakabit sa mga tubo. Nakita niya ang hugis ng ilong, ang kurba ng kilay, ang mga maliliit na piraso ng kanyang sarili na ipinagkaloob ng tadhana sa isang batang hindi niya kilala. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin, sabi ko. Hindi makatingin sa kanya. Ang mga salitang yon ay isang pagsuko. Ngunit bago pa siya makasagot, isang bagong presensya ang dumating na may kasamang malamig na hangin at amoy ng mamahaling pabango. Isang babaeng matangkad, nakasuot ng eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Si Doña Celestina Santillan. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal, unang tumusok sa akin. Pagkatapos ay kay Kiel. Anong klaseng palabas ito, Kiel?
Anya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Is this the new tactic of this gold digger? Gamitin ang isang may sakit na bata para makuha ang simpatya mo? Humarap siya sa akin. Ang kanyang tingin ay mapanlait. Magkano ang bayad sa eksenang ito, Miss Alonzo? Sabihin mo na para matapos na tayo. Bago pa ako makasagot, humakbang si Kiel sa pagitan namin. Tita, this is not the time, Marin niyang sabi. Oh really? Tumawa si Doña Celestina, isang tawang walang kagalakan. This is the perfect time. Ang oras kung kailan kailangan mong mag-isip gamit ang utak mo, hindi ang kahit anong kahinaan na nararamdaman mo. Tumingin siya sa doktor na papalapit. Doktor, I want a second opinion. I want my own doctors to run a test. Hindi kami basta-basta magbibigay ng dugo dahil lang sa isang kwentong gagawin ko. Ang dalawang salita mula kay Kiel ay pumutol sa lahat ng ingay. Tumingin sa kanya si Doña Celestina na hindi makapaniwala. Tumingin ako sa kanya na may halong gulat at takot. Tumingin si Kiel hindi sa kanyang tiyahin, kundi sa doktor. Handa na ako, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, wala na ang pagdududa, wala na ang galit. Ang naroon ay isang bigat, isang responsibilidad na ngayon pa lang niya niyayakap. Mr. Santillan, dito po tayo, sabi ng doktor. Nagsimulang maglakad si Kiel, sumusunod sa doktor. Naiwan kaming dalawa ni Doña Celestina sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang babala ng isang digmaang ngayon palang nagsisimula. Ang aking puso naman ay puno ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lalaking nagbigay sa akin ng pinakamatinding sakit ay siya ring lalaking magbibigay ng dugong magliligtas sa buhay ng aming anak. Ang tunog ng aparatong sumusukat sa tibok ng puso ni Hiraya, ang tanging musika sa loob ng silid. Ang dugong dumadaloy mula sa braso ni Kiel patungo sa isang maliit na plastic bag ay parang isang pulang ilog na nag-uugnay sa dalawang mundong hindi dapat magtagpo. Nakatayo ako sa labas ng salamin, pinagmamasdan ang bawat sandali. Hindi ko tinitingnan ang mga machine. Tinitingnan ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang aroganteng negosyante o ang lalaking nagduda sa akin. Ang nakita ko ay isang taong nakahiga. Bahagyang namumutla, may isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kamay na ngayon ko lang napansin. Isang taong, sa sandaling ito, ay kasing vulnerable ng aking anak. Isang patak ng pawis ang gumuhit sa kanyang noo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Awa. Natapos ang lahat ng walang salita. Inalalayan siya ng nurse na maupo. Binigyan ng isang basong juice. Si Doña Celestina ay matagal nang umalis, nag-iwan ng isang banta na nakabitin sa hangin. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagpapahinga siya sa isang pribadong silid na agad niyang binayaran, kinailangan ko siyang harapin. Tumayo ako sa may pintuan, hindi makahakbang papasok. Siya ang unang nagsalita. Ang boses ay bahagyang mahina. Kumusta na siya? Stable na raw, sagot ko, ang mga matay nakatutok sa sahig. Sabi ng doktor, nailagay siya sa tamang oras. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Salamat. Ang salitang iyon ay parang isang dayuhang lumabas sa aking bibig. Ngunit kailangan kong sabihin, anuman ang nakaraan, iniligtas niya ang buhay ng aking anak. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, may isang bigat na hindi ko pa nakikita dati. Wala kang dapat ipagpasalamat, sabi niya. Kung mayroon man, ako ang dapat humingi ng tawad. Bago pa man ako makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Isang mabilis at propesyonal na pag-uusap. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang nakikinig. Mula sa pagod, naging matalas at mapanganib. Tony, sigurado ka ba dyan? Mariin niyang tanong sa kausap. Isang bank transfer.
papunta sa account ng isang local official galing sa isang foundation na konektado kay Tita. Okay, keep digging. Send me everything. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. May nahanap na kami, sabi niya. Isang trail ng pera. Mukhang tama ang hinala ko. Si Cora ang nag-setup sa'yo, pero hindi siya nag-iisa. Ang balita ay dapat nagdulot ng ginhawa, ngunit ang aking puso ay lalong bumigat. Ang gulo ay mas malalim, mas masalimuot, kaysa sa inakala ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw at paninira. Isa itong planadong atake. Ngunit ang tunay na atake ay hindi pa nagsisimula. Isang nurse ang pumasok sa silid ni Hiraya para i-check ang kanyang vitals. May hawak siyang tablet bukas sa isang news website. Grabe naman ang mga mayayaman mag-away. No? Sabi niya sa kasamang nurse, hindi alam na naririnig ko. Kawawa naman yung babae, ginagamit pa daw ang anak na may sakit para lang makakuha ng pera. Ang aking dugo ay tila nagyelo. Dahan-dahan akong lumapit. Sa screen ng tablet, isang malaking litrato ko ang nakabalandra. Isang kuhang hindi ko alam. Mukha akong pagod at desperado. At sa ibabaw nito, isang headline na isinulat para wasakin ang aking pagkatao. Single mother ng 6, ginagamit ang may sakit na anak para mahuli ang bilyonaryong ama. Sa ilalim, isang artikulong puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Pinapalabas na ako ay isang tusong babae na nagplano ng lahat. Binanggit pa ang pagtanggi ko sa mga donasyon bilang isang taktika para humingi ng mas malaki. Ang source? Isang concerned family member na nanatiling anonymous. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin. Ang digmaan ay hindi na lang sa loob ng ospital. Inilabas na ito ni Doña Celestina sa buong mundo. At sa korte ng opinyon ng publiko, ako ay hinatulan na bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang artikulo ay isang bomba na sumabog sa gitna ng aming munting mundo. Ang mga nurse ay nagsimulang magbulungan. Ang mga gwardiya ay sumusulyap sa akin ng may paghusga. Ang ospital, na dapat ay isang lugar ng paggaling, ay naging isang kulungan kung saan ako ang bilanggo at ang mga tingin nila ang rehas. Pumasok si Kale sa silid ni Hiraya. Hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng tinta ng headline. Hindi niya ako tiningnan. Ang kanyang atensyon ay nasa aking anak, na ngayon ay mas mahimbing nang natutulog. Ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga pisngi. This is war, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng bakal. At hindi ako sanay matalo. Naglabas siya ng isang serye ng mga utos sa kanyang telepono. Narinig ko ang mga salitang legal team, libel case, public statement. Siya ay isang general na naghahanda para sa isang labanan. Pero habang pinapanood ko siya, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking puso. Ito ang kanyang laban sa kanyang mundo. Gamit ang kanyang mga armas. Sa mundong yun, ako at ang aking mga anak ay mga collateral damage lang. Itigil mo na to, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit buo. Natigilan siya at tumingin sa akin, hindi makapaniwala. Anong sinabi mo? Sabi ko, itigil mo na. Ulit ko. Ayoko ng giyera. Ayoko ng demanda. Ang gusto ko lang ay ang katahimikan para sa mga anak ko. Kung ang pag-alis namin ang magbibigay niyon, aalis kami. Aalis? Tumawa siya ng walang galak. Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba titigilan ka niya? Susundan ka niya kahit saan. The only way to win this is to fight. Hindi ako katulad mo, Kel. Sabi ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ko kayang isugal ang kapayapaan ng mga anak ko para lang sa isang laban na hindi naman talaga tungkol sa akin. Tungkol ito sa inyo, sa pera ninyo, sa pangalan ninyo. Isang mahabang katahimikan
Ang namagitan sa amin, tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagbago. Ang apoy ng isang general ay napalitan ng pagkalito ng isang lalaki. Hindi na lang ito tungkol sa pangalan ko, mahina niyang sabi. Tungkol na rin ito sa kanya. Itinuro niya si Hiraya. Sa kanilang lahat, kinabukasan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Imbes na isang grupo ng mga abogadong nakasuit ang dumating, isang simpleng delivery man ang nag-abot sa akin ng isang susi at isang address. Isang maliit na apartment malapit sa ospital. Ano to? Tanong ko kay Kiel nang makita ko siya. Isang lugar kung saan makakapagpahinga kayo nang walang mga matang nakatingin. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Temporary lang, hanggang sa makahanap tayo ng mas permanenteng solusyon. Hindi ito isang grand gesture, hindi ito isang alok ng pera. Ito ay isang solusyon, isang praktikal, pinag-isipang solusyon sa isang agarang problema. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang isang bagay na hindi tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi tungkol sa pagbibigay ng pangangailangan. Nang mailipat na namin ang mga bata sa apartment, nakita ko ang pagkakaiba. Ang 5 natitira na naiwan sa pangangalaga ni Aling Belen ay dinala doon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita kong ngumiti si Amihan habang hinahaplos ang malambot na kutsyon. Nakita ko si Alon na tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyan sa labas, malayo sa putik at baha. Gabi na nang bumalik si Kiel mula sa ospital. Dala niya hindi ang mga dokumento mula sa abogado, kundi 2 malalaking bag ng mainit na pagkain. Inilapag niya ito sa mesa ng walang imik, pansit, pritong manok, kanin. Mga simpleng pagkain na para sa amin ay isang piging. Naupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ng mga bata habang kumakain sila ng may gana. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinubukang makipag-usap. Nandoon lang siya. Isang presensya, isang anino na unti-unting nagkakaroon ng anyo. Si Sinag, pagkatapos kumain, ay kumuha ng isang piraso ng manok. Lumapit siya kay Kiel at sa parehong inosenteng paraan tulad ng dati, inabot niya ito. Tito, sabi niya, para sa'yo. Tumingin si Kiel sa manok, pagkatapos ay sa bata. At sa mukha ng bilyonaryong sanay sa mga steak at mamahaling alak, nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Isang bakas ng pag-aalinlangan, isang kislap ng pagtataka. Dahan-dahan niyang kinuha ang manok mula sa kamay ng bata. Ito ang unang hakbang, ang unang pagkain, ang unang koneksyon. Ang apartment ay naging aming pansamantalang mundo. Sa labas, ang digmaan sa media na pinasimulan ni Doña Celestina ay patuloy na nagaganap. Ngunit sa loob, mayroon kaming kapayapaan. Si Hiraya ay nakalabas na ng ospital. Mahina pa, ngunit nagpapalakas na. At si Kiel, sa paraang hindi ko inaasahan, ay naging isang palaging anino sa aming buhay. Hindi na siya ang general na naguutos. Naging isa siyang taga-obserba. Nauupo siya sa isang silya sa sala, nagtatrabaho sa kanyang laptop habang ang mga bata ay naglalaro sa sahig. Pinagmamasdan niya kung paano nag-aagawan sa isang laruan, sina Bituin at Amihan, kung paano laging inaako ni Hiraya ang responsibilidad na mag-ayos ng kanilang mga gamit, at kung paano si Alon ay laging nasa isang sulok, tahimik na nagdodrawing sa isang piraso ng papel. Isang hapon, habang naghahanda ako ng merienda, narinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa akin. Isang halakhak, malakas at tunay. Galing ito kay Kiel. Nakita ko si Yumi, ang aking bunso, na nakaupo sa kanyang kandungan, kinikiliti ang kanyang baba, gamit ang maliliit nitong mga daliri. At siya, ang lalaking hindi ko pa nakitang ngumiti, ay tumatawa na parang isang ordinaryong tao. Ang imaheng iyon ay isang matalim na kirot sa aking puso.
Isang paalala ng lahat ng nawalang taon, ng lahat ng sana. Ngunit ang mga pader na unti-unting bumabagsak sa pagitan namin ay biglang itinayo muli ng isang tawag. Si Cora Ladrillo. Sa hindi malamang dahilan, tumawag siya sa akin gamit ang isang hindi rehistradong numero. "Sandy," sabi ng boses sa kabilang linya, matamis ngunit puno ng kamandag. "Narinig ko ang tungkol sa anak mo. I'm so sorry. I hope she gets well soon." Pagkatapos, isang pagbabago sa tono. "Pero mag-ingat ka ha. Alam mo naman si Kiel. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka na lang niya. Just like what happened in Cebu." Ang pagbanggit sa Cebu ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa aking alaala. Ang mga imahe ay bumalik. Hindi malinaw, kundi pira-piraso, tulad ng basag na salamin. Gabi iyon, isang mamahaling hotel. Ako, isang extra na kusinera na tinawag para sa isang malaking event. Si Kiel, lasing, pinipilit ng mga kasosyo sa negosyo na uminom pa. Ang tingin sa mga mata ng mga lalaking iyon, puno ng kasakiman. Ang takot na naramdaman ko. Ang pagtulong ko sa kanya na makabalik sa kanyang silid para hindi siya mapagsamantalahan. Ang paglock ng pinto. Ang pag-abot niya sa aking kamay, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pagkalito. Naghahanap ng isang bagay na makakapitan sa gitna ng kanyang pagkahilo. Cora, ang pangalang binulong niya noon sa dilim. Ang alaala ay pinutol ng pagpasok ni Kiel sa kusina. Nakita niya ang panginginig ng aking mga kamay, ang pamumutla ng aking mukha. "Anong problema?" tanong niya. "Si Cora," sabi ko. Ang pangalan ay parang lason sa aking dila. Tumawag siya. Ang mukha ni Kiel ay biglang nag-iba. "Anong sinabi niya?" "Cebu," sabi ko lang. At sa isang salitang iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging isang ama, bumalik siya sa pagiging isang investigador. "Anong naaalala mo sa gabing iyon sa Cebu, Kiel?" Diretsahan kong tanong. Natigilan siya. "I don't remember much," amin niya, umiiwas ng tingin. "I was drugged." Ang alam ko lang, paggising ko, may pinirmahan na akong kontratang dehado para sa kumpanya. I thought you were part of it. Kaya ako umalis agad. Kaya ko pinutol ang lahat ng koneksyon sa hotel na yon. Hindi ako kasama sa kanila. Mariin kong sabi. "Tinulungan kita." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bakas ng pagsisisi na mas malalim pa kaysa sa dati. "Bakit hindi mo sinabi?" "Paano ko sasabihin?" Sumbat ko. "Umalis ka na parang hangin." At pagkatapos ng ilang linggo, nalaman kong buntis ako at hindi lang isa. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay nagsimula nang dumaloy. Natakot ako, Kiel. Natakot ako na isipin mong ginamit ko ang sitwasyon. Natakot ako na ituring mo sila na parang isang pagkakamali, isang negosyong kailangan mong ayusin. Kaya pinili kong manahimik. Pinili kong palakihin sila ng mag-isa. Hindi siya nakapagsalita. Ang katotohanan ay nakalatag na sa pagitan namin. Isang masakit, magulong katotohanan na binuo mula sa mga kasinungalingan ni Cora. Sa takot ko at sa kanyang pagdududa, habang kami nakatayo doon, sa gitna ng katahimikan, isang munting kamay ang humila sa damit ni Kiel, si Alon. Ang pinakatahimik sa lahat. May hawak siyang papel, isang drawing. Ipinakita niya ito sa amin. Isang guhit-guhit na larawan ng isang babae at isang lalaki. Ang babae ay may hawak na sandok. Ang lalaki ay may hawak na telepono. At sa pagitan nila, 6 na maliliit na stick figures. Sa ibabaw ng drawing, may mga letrang isinulat ng paikot-ikot. Tahanan. Ang simpleng drawing na yon, ang bumasag sa lahat ng natitirang pader. Kinuha ni Kiel ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Sa unang pagkakataon, hindi pera o kapangyarihan ang sagot. Ang sagot ay nasa isang pirasong papel, iginuhit ng isang batang nangangarap ng isang buong pamilya. Ang drawing ni Alon ay hindi lang isang piraso ng papel. Naging isa itong mapa, isang deklarasyon ng digmaan, at isang pangako. Para kay Kil, ito ang huling patunay na kailangan niya para itigil ang pagiging isang negosyante at maging isang ama. Kinabukasan, ang Kil Santillan na kumilos ay hindi na ang lalaking nag-aalinlangan. Siya ay isang bagyo na handang manalasa. Gamit ang mga ebidensyang nakuha ng kanyang tao, isang serye ng mga pangyayari ang naganap na parang kidlat. Una, isang public statement ang inilabas niya. Hindi ito isinulat ng isang PR team. Ito ay mula sa kanyang puso. Inamin niya sa publiko ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging pabaya. Hindi niya itinanggi na maaring siya ang ama. Sa halip, sinabi niyang iyon ang pinakamalaking karangalan na inaasahan niyang mapatunayan. At pagkatapos, ibinagsak niya ang bomba. Isang kopya ng bank transfer mula sa foundation ni Doña Celestina patungo sa isang local official. At mula doon, patungo sa isang kamag-anak ni Cora Ladrillo. Ang pera ay ang kabayaran para sa paglikha ng gulo sa evacuation center. Ang eskandalo ay sumabog. Ang pangalan ng mga Santillan na pilit pinoprotektahan ni Doña Celestina ay nabahira ng putik na mas malala pa kaysa sa aking tinapakan. Pangalawa, isang formal na kasong estafa at libel ang isinampalaban kay Cora Ladrillo. Natuntun siya sa isang mamahaling kondo sa Maynila. Naghahanda ng tumakas palabas ng bansa. Ngunit huli na. Ang mga pulis ay nasa kanyang pintuan bago pa man niya maihanda ang kanyang maleta. Ang huling pagtutuos ay hindi nangyari sa isang korte, kundi sa isang silid sa istasyon ng pulis. Pinilit kong sumama, hindi para sa aking sarili, kundi para marinig niya mula sa akin ang resulta ng kanyang ginawa. Nakaupo si Cora sa isang upuang metal. Wala na ang kanyang kumpiyansa, napalitan ng maputlang takot. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Bakit? Tanong ko lang. Magkaibigan tayo noon, Cora. Tinulungan kita. Tulong? Tumawa siya ng mapakli. Ang tawag mo doon tulong? Palagi kang ang bida, Sandy. Ikaw ang mabait. Ikaw ang martir. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Kil noon sa Cebu. Kahit saglit lang. May interes siya sa'yo dahil hindi ka niya mabili. At kinasusuklaman ko yon, dapat ako. Ako ang matagal nang naglilingkod sa kanya. At doon, lumabas ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa inggit. Sa isang buhay na inakala niyang dapat ay sa kanya. Ngunit ang pinakamatinding pagtutuos ay naghihintay kay Kil sa mansyon ng mga Santillan. Hinarap niya si Doña Celestina, hindi na bilang isang pamangking may utang na loob, kundi bilang isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang sariling pamilya. Bakit, tita? Tanong ni Kiel. Ang boses ay puno ng sakit. Pinalaki mo ako. Tinuruan mo akong maging matatag. Bakit mo sinubukang sirain ang buhay ng mga inosenteng bata? Si Doña Celestina ay nakaupo sa kanyang eleganteng silya, ngunit sa unang pagkakataon, mukha siyang matanda at marupok. Dahil sa'yo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Pinalaki kita para maging mas mahusay kaysa sa ama mo. Isang lalaking iniwan tayo para sa isang babaeng walang-wala. At ngayon, inuulit mo ang kanyang pagkakamali. Hinahayaan mong isang babaeng galing sa putik ang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Hindi niya ako sinisira, tita. Mahinahon, ngunit mariing sagot ni Kil. Binubuo niya ako. At ang mga batang iyon. Sila ang dugo ko. Sila ang pamilya ko. Kung pamilya mo sila, sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Kung gayon,
Hindi na kita pamilya. Mula ngayon, wala ka nang mamanahin. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Tumayo si Kiel. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Hindi ko kailangan ng mana mo, tita, sabi niya. Dahil sa kanila, nahanap ko na ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Umalis siya sa mansyon, iniwan ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na dati bumubuo sa kanyang pagkatao. Naglakad siya palayo, hindi na isang bilyonaryo, kundi isang ama lamang. At sa pag-alis na yon, naramdaman niya ang isang kalayaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang bumalik siya sa apartment, nadatnan niya akong nag-iimpake ng aming mga gamit. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi kami aalis. Sabi ko agad para pakalmahin siya. Lilipat lang kami. Sa Eastern Summer, uuwi kami sa amin. Sasama ako. Mabilis niyang sabi. Umiling ako. Hindi pa, Kiel. Sabi ko. Ang boses ko ay malumanay, ngunit may kahulugan. Napatunayan mo nang kaya mong ipaglaban kami. Ngayon, kailangan mong patunayan na kaya mong maghintay. Ang katarungan ay naibigay na, ngunit ang paghilom at pagpapatawad, ito ay isang prosesong hindi maaaring madaliin. Ito ang simula ng kanyang tunay na pagsubok. Isang taon na ang lumipas mula nang iwan namin ang magulong anino ng Maynila. Isang taon ng paghilom, isang taon ng pagbuo muli. Ang amoy ng piniritong isda at bawang ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong tinapay at ginata ang gulay. Ang bubong na yero na walang tigil ang tulo ay napalitan na ng isang bubong na matibay, kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang banayad na hampas ng ulan na nagpapatulog sa mga bata. Nakatayo ako sa harap ng aking munting karinderya, ang Sinag-Alon Eatery, isang pangalang binuo mula sa pangalan ng dalawa kong anak. Hindi ito malaki, hindi ito magara. Gawa lang ito sa kawayan at nipa na may mga mesang yari sa makinis na kahoy. Pero ito ay sa akin. Bawat pako, bawat pintura ay bunga ng aking sariling pawis. Dito, ang mga dating kapitbahay na humuhusga sa akin ay sila na ngayong mga parokyanong bumabalik-balik dahil sa aking kaldereta. Si Aling Puring, bihira ko nang makita. Ang lason ng kanyang mga salita ay nawalan na ng saysay sa isang komunidad na mas piniling maniwala sa kabutihan. Ang aking 6 na munting anghel ay malulusog at masasaya. Si Hiraya ay nangunguna sa kanyang klase. Sina Bituin at Amihan ay laging may dalang medalya mula sa kanilang mga contest sa pagsayaw. Si Sinag at Alon ay abala sa pagguhit ng kanilang mga pangarap sa papel. At si Yumi, ang aking bunso, ay nagsisimula nang bumigkas ng mga unang salita. Ang kapayapaan ba ay bumalik na? Oo. Higit pa sa inaasahan ko, ang kapayapaan ay hindi lang ang kawalan ng gulo. Ito pala ang pagkakaroon ng layunin. Ang kapayapaan ay ang tunog ng tawanan ng aking maninimba mong aking mga anak, ang init ng kumukulong sabaw, at ang pakiramdam ng pagod sa gabi na alam mong may saysay. Ang pagpapatawad? Ito ay isang mas mahabang paglalakbay. Si Doña Celestina, pagkatapos ng isang banayad na stroke na nagpatiklop sa kanyang matigas na puso, ay nagsimulang magbago. Walang dramatikong paghingi ng tawad. Ang kanyang pagbabago ay tahimik. Isang araw, isang malaking kahon ang dumating. Puno ito ng mga libro, mga aklat pambata, mga ensiklopedya. Walang sulat, walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing. Iyon ang kanyang paraan ng pagsasabing, patawad. Hindi ko pa kayang sagutin, pero tinanggap ko ang mga libro para sa aking mga anak. At si Kiel, hindi siya naging prinsipe na sumagip sa akin. Sa halip, naging isa siyang hardinerong matiyagang naghihintay na mamukadkad ang isang halamang minsan na niyang natapakan
Bumabalik siya tuwing Sabado. Hindi siya nagdadala ng mga mamahaling regalo. Nagdadala siya ng kanyang sarili. Siya ang taga-kumpuni ng sirang gripo. Siya ang tagabuhat ng mga mabibigat na sako ng bigas. Siya ang matiyagang nagtuturo kay Alon kung paano magpalipad ng saranggola. Isang hapon, habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang langit, nakaupo kami sa buhanginan sa tapat ng karinderya. Pinapanood namin ang mga bata na naghahabulan sa dalampasigan. Hindi pa rin ako marunong magtali ng buhok, sabi niya habang pinagmamasdan ng ribbon ni Bituin na nakatabingi. Ngumiti ako. Okay lang yan, sagot ko. At least sinusubukan mo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakita dati. Hindi pagsisisi, hindi pagnanasa, kundi isang tahimik na paghanga. Masaya ka na ba talaga dito, Sandy? Tanong niya. Tumingin ako sa aking mga anak, sa aking munting negosyo, sa dagat na nagbibigay sa amin ng buhay. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking minsan kong kinamuhian, na ngayoy bahagi na ng aking pinapangarap na kapayapaan. Oo, Kiel, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay walang bigat. Walang pait. Masaya na ako. Tahan na ang puso ko. Hindi na namin kailangan ng mga salita. Sa banayad na hampas ng alon at sa ginintuang sinag ng papalubog na araw, nahanap namin ang isang kasunduan. Ang pag-ibig ay hindi pala isang malaking apoy na biglang sumisiklab. Minsan pala, ito ay isang maliit na kandila na dahan-dahan mong sinisindihan muli. Pinoprotektahan mula sa hangin. Hanggang sa kaya na nitong magbigay liwanag sa sarili nitong paraan. Ang aming tahanan ay hindi pa perpekto, ngunit sa wakas, ito ay buo.